Hi friends, this is Shore. So today's video we will talk about the I-864, which is affidavit of support. Okay, so same thing, this one baka meron kayong same case katulad ng sa akin, and yeah, just watch the full video. Let's see kung gaano kahaba, pero I'll try to explain everything. So once again, we will talk about first my cover letter, tapos in my next video we will check all the evidence or run through everything, tapos ilalagay ko din yung mga important links dito sa video ko na makakatulong sa inyo. Okay, so let's start now. So same thing, so medyo okay yung shadow ko. So okay, so I-864 affidavit of support. So meron siyang Roman numeral sa exhibit A, completed and signed form. I-864, so same thing dito ay kailangan ito ay all about your yung petitioner. So kailangan yung once again yung expiration and edition date. So makikita nyo siya sa taas at ibaba ng form. So dapat tugma or same doon sa USCIS online website yung form niya, yung updated. So make sure na ang ipiprint nyo is updated form. And don't forget na ipasign mo doon sa petitioner or kung sino man yung petitioner. Don't forget na kailangan i-sign nila. So kailangan mo siyang, hindi mo siya dapat ipapa-assign. So regarding about the signature, hindi dapat, kasi meron ng diba, yung pwede kang mag-signature using through online. So dapat ang gagawin mo dito sa signature is kailangan dapat gagamit ka ng black ink. So ikaw yung petitioner or ikaw mismo yung beneficiary, depende sa form na fill upan. Dapat isulat mo, fill upan mo siya black ink. Okay, and don't forget meron doon yung date and sign kung kailan siya nag-sign yung form. Okay, so ayun na nga. Tapos let's move on sa supporting evidence. Sorry sa shadow. So, ayun na nga, supporting evidence. Let's start first sa Exhibit B. Nagkaroon na kagad kami ng letter of explanation. What is this all about? Letter of explanation, 2024 taxes, ITIN, and name discrepancy. So, ano nga ba yan? So, ayun na nga. Kaya baka maybe same kayo ng case sa akin. Regarding, kaya napahaba din tong affidavit of support namin dahil nga ang 2024 tax namin is nandun pa din sa IRS, kasi yung hubby ko nung nung February 2025 this year, nag-apply siya ng joint tax return tsaka ng TIN ko. So yun yung tinalakay natin nung nakaraang video, yung about sa nagkaroon ako ng letter of explanation, maiden name versus married name, kasi nga sa ITIN ko yun yung nakalagay na doon sa name and discrepancy. Name discrepancy kaya kasi nga nung pinasa ng husband ko yung W7 or ITIN, ang nilagay niya ay yung maiden name ko, hindi yung married name. So kaya nagkaroon na kami ng letter of explanation pa lang. Tapos dun sa letter of explanation, madami siyang bulletproof. So ito lahat ang mga bulletproof. So let's start first sa nakalagay letter, IRS letter regarding forwarding of 2024 tax return with W7 form may affect processing time. So buti na lang naka-receive kami ng, bago ko ipasa tong form na to. So actually itong mga papers ko, ang dami niyang amendments, para talaga siyang thesis. So today kami naka-receive ng letter
na from IRS na na-receive na nila yung tax return. However, hindi na ipasa ng husband ko sa Austin, Texas. So, ifo-forward nila yung letter or yung form namin, yung tax return, tsaka yung W7 doon sa Austin. Tapos naka-highlight doon, or hindi naman naka-highlight pero nakalagay doon na might take a while yung or baka ma-delay yung processing time. So, nilagay namin yun doon sa paper, sa form, na kaya wala akong 2024 tax. Kasi doon sa form, may nakalagay dapat doon most recent tax year. So, dapat 2024, kasi nga magpapasa ako 2025, diba? So, dapat 2024, 2023, 2022. However, yung 2024 nga namin, wala pa yung tax return. So, hindi ko malagay yung total income. So, hindi ko nilagay yung 2024 doon sa form ko. Instead, ay nilagay ko yung year 2023. So, umurong ako ng isang taon. So, naging 2023, 2022, and 2021. Pero, ayun na nga. Anyway, kaya nagkaroon ako ng letter of explanation kung bakit wala yung 2024 taxes ko. Kasi meron doon na kailangan mag-file yung petitioner ng recent tax. So, hopefully, hindi kami magkaroon ng RFE, pero kahit magkaroon kami ng request for evidence, wala rin kasi nasa IRS na nga. So, it's out of control. It's out of our control na, ayun, na kung bakit wala kaming 2024 kasi nag-filed kami on time. Okay? Doon lang sa part nila yung nagkaroon ng, kasi nga, ng delay. Okay? And then, after that, nilagay ko yung 2024 joint tax return form. So, meron akong copy. Finotocopy ko yung form ng 1040 tsaka W7 na sinend namin doon sa IRS. Proof na nagpasa kami. So, kasi nung una wala pa tong IRS letter. So, ang ginawa ko, since wala pa akong proof from the IRS. So, nilagay ko na tong form ng 1040 na at W7 na proof na nagpasa kami. So, hindi ko na tinanggal kasi nandyan na. So, hayaan mo na. Tapos, nilagay ko na rin yung what is this? IRS refund status screenshot. So, yung IRS refund status, ilalagay ko na din kung dun sa link kung ano yung website ng IRS. So, kailangan meron dun sa tool na parang proof na nag-check ka or nakalagay sa status na pending or unavailable or something like that yung tax return mo. So, ini-screenshot ko yun. Tapos, para masabi, para talagang alam nila na nagfa-follow up kami ng asawa ko, nagpa-follow up kami ng nung regarding sa IRS namin. So, hindi lang basta pinasa namin, pero at least may follow up. So, nilagay din namin yung $2 US. Sorry. It's blurred. It says here, USPS dollars charge from Wells Fargo account for mailing the documents. So, nakalagay na rin dyan yung so, pumunta kami, chinek namin yung Wells Fargo account namin kasi nga wala kami yung receipt ng from USPS. So, naitapon, nawala. So, ang ginawa na lang namin, may print. Ini-screenshot namin sa bank account namin. From bank account, doon may charge ng USPS. Nakalagay naman doon, USPS charge from Wells Fargo. Tapos, ayun na nga, again, marriage certificate. So, open, close pa rin sa financial unity. So, once again, dapat photocopy. Tapos, petitioner's tax return. So, ang nilagay namin dito, 2023, 2022, and 2021. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi
namin nilagay yung wala kaming mailalagay na 2024 kasi nga nasa IRS pa, so hindi pa siya makikita yung total income niya. So 2023, 2022 tsaka 2021 lang ang inilagay naming photocopy. So once again, yun yung most recent year. Pero dun sa petitioners W2s, nilagay ko past 4 years kasi ito pwede ko itong makuha yung yung W2 niya nung 2024. Tapos meron ako dito sa ibaba in 2021 from 1099G unemployment income. So kasi nga 'di ba so ito nilagay ko past 4 years kasi pwede kong ma-provide yung 2024 W2 tapos 23, 22, 21. Doon sa 2021 kasi nga pandemic pa din yan, so mababa yung income ng W2. So in-include ko yung 1099G kasi nga during pandemic yan yung unemployment benefits from the government. So easy na makuna din dito sa forms. Tapos sa ibaba nun meron siyang petitioner's pay stub. So ayun na nga, pinrint lang namin yung past. So actually malito, dapat past 6 months. Lagay ko pa 6 years, puti nakita ko. O past 6 months, hindi past 6 years. Naku, kung past 6 years, ang dami noon. So buti na lang. So e-edit ko na lang to ulit mamaya. So dapat past 6 months, hindi siya past 6 years. And then after that, employment verification letter. Yan yung employment verification letter kung saan kami nag-work. So ayun na nga. Then let's move on sa exhibit letter C, which is again a letter. Letter of explanation, Miami address and pay stubs, and W2. So, naglagay kami ng letter of explanation. So, why? Kasi nga, yung Miami, baka same kayo ulit sa case ko, na ang pay stub ng hubby ko, ng husband ko, tsaka W2 is totally different from the mailing address. So, para to avoid the confusion na ang address namin, baka kasi magtanong bakit iba yung home address mo, tapos iba yung nakalagay dun sa W2 tsaka sa pay stub. So, in-explain namin doon na kasi ang work niya is out of Miami or Florida. That's why yun yung ang address. Pero however, ang mailing address namin or permanent home address namin is dito sa Kentucky. So ayun na nga. And then after that, of course, meron kami attachment doon, copy of petitioner's driver's license, which is driver's license ng asawa ko, recent bank statement. Tapos, naglagay ulit ako ng affidavit from Rick and Robin. So, once again, so, kung napanood nyo yung I-130 ko na video, so, nagpa-affidavit ulit ako na confirming na doon kami nakatira. Dito kami nakatira sa Kentucky, same address sa kanila. Tapos naglagay lang din ako ng attachment letter ng driver's license ng asawa ko. Tapos yung recent bank statement na nakalagay doon na same yung address, tapos pati affidavit. So ayun. Kasi like what I said, sigurista nga ako. So gusto ko, ayoko nang makahanap sila ng butas na kung pwede ko naman i-explain everything there para hindi na nila ako hanapan ng request for evidence. So ako lahat nag-prepare nito. Si husband is nag-check lang siya. Ningi ko lang lahat ng mga documents. Baka kasi nagtatanong kayo, sure, hindi naman ikaw yung dapat yung petitioner mo yung nag-aasikaso niyan. So ako lahat nag-asikaso, ako gumawa lahat ng letter, so hiningi ko lang lahat sa husband ko yung documents. Kasi nga, mas gusto ko ako yung, alam ko kung ano yung nakalagay doon sa packet or sa lahat ng forms. Kapag may kulang or meron akong kailangan sa kanya, yun lang yung ipoprovide niya document. So, signature, ayun lang. Yun lang yung talaga.
Kung napanood nyo yung una kong video, yun nga, ang ginawa lang ng asawa ko is pumirma ng mga documents at ibigay yung mga forms or yung mga documents na kailangan ko. Alright, now let's move on to exhibit letter D. So, exhibit letter D, again, letter. So, 3 letter tong ginawa ko. Apat na letter, kaya medyo makapal. Letter of explanation again, sponsor income and, upcoming retirement benefit. So, nasa exhibit letter D na tayo. So, ano ba tong upcoming? Bakit meron akong letter of explanation ng upcoming retirement benefits? Kasi nga, doon sa 2023, medyo mababa yung total income ng husband ko for annually na hindi siya hindi siya umabot dun sa 125% ng federal poverty guidelines. So, I will post the link also kung paano mo malalaman yung makikita kung below federal poverty guidelines ba kayo. So, kapag below federal poverty 125% below federal poverty guidelines, so household for 2, so kailangan it's either, marami namang options, it's either kukuha ka ng co-sponsor na kailangan mag-fill up ng 1864A. Dapat talaga nung time na yon din ako, kukunin ko sana ng sponsor 864 ang stepdad niya, kaso maraming papel, inasikaso ko na din yun, ang daming paperworks. So, and then stepdad din yung niya, so masyadong complicated. So ang ginawa ko na lang, naghanap ako ng ibang way para makover tong poverty guidelines. So pwede yung asset. So fill upan mo yung, meron dong form, fill upan mo yung asset. So nilagay na lang namin yung sa card, so which is tatalakay natin later. Tapos itong upcoming retirement benefits na pwedeng makakatulong na hindi, so itong upcoming retirement benefits makukuha niya this year. So yun yung isa sa tutulong or parang support para masuportahan niya ako. Kasi itong affidavit of support, ito yung gusto lang makita ng officer na yung beneficiary na habang wala pang work is talagang masusuportahan niya yung masusuportahan ng petitioner si beneficiary. Kaya ito yung tawag dito, yun yung purpose ng affidavit of support. Kaya naglagay kami ng upcoming retirement benefits. Tapos of course, kailangan may attachment letter doon, hindi lang basta letter of explanation, proof na meron. So retirement letter, so meron kaming retirement letter na galing doon nga sa employment letter namin. Tapos meron, in-attach ko na din yung email from Shipboard HR and monthly salary verification letter. So basically parang employment letter lang yan. So itong attachment na to nagpapatunay na meron talagang darating na upcoming retirement benefits yung husband ko. So meron kaming retirement letter dun sa employment namin, employment letter na nakalagay nga na makakakuha ng husband ko ng retirement this year. Tapos merong din conversation or email from Shipboard HR na ayun, confirming, kasi 'di ba? Maraming pwede kang gumawa anytime ng letter. So at least ito confirming, merong parang email transactions na from Shipboard HR, tsaka yun. Tapos yung monthly salary verification letter. So since dun sa employment, okay. So since dun sa employment namin, hindi kami hindi nila pwedeng i-customize na ilagay yung annual salary. So nakalagay lang monthly salary. So ayun, monthly salary verification letter kung magkano yung nakukuha ng husband ko. Tapos na-employed din siya.
Tapos, last but not yet, Exhibit E, last yung para sa letter of explanation is sponsor income and assets. Ano ba yun nakalagay doon sa baba? 2024 form if included, again for clarity. So, basically, itong letter of explanation na to, sponsor income and assets, ito yung sinabi ko nga sa inyo na yung 2023 kasi ginamit nga namin yung 2023, so hindi yung 2024, so kaya kami naging below ng 125% federal poverty guidelines. Kaya ang nangyari, inano namin, tawag dito, so ginamit namin yung asset is, isa sa mga asset na ginamit namin is yung cash, ay not yung cash, yung laman ng savings namin or ng joint account namin. So we'll talk about that next time kapag ayun na nga, ni-run through natin, kasi dapat times kung wari ang kulang ng poverty guideline, ang behind ang petitioner ng, for example, let's say $1,000. So, kunyari, ang household of 2 kayo, ikaw ng asawa mo, ikaw at yung asawa mo ay, so, it means household of 2. So, kung ang 125% ng federal poverty guidelines, household of 2 is 26,000. So, halimbawa lang to ha, kasi syempre iba na yung ano ngayon, yung nakalagay dun sa US website. Tapos ang magiging, so behind kayo ng 1,000 kasi ang annual according dun sa total income according sa total income dun sa 1040 ng spouse mo is 25,000 lang ang kailangan, 'di ba? 26,000. So behind ka ng 1,000. So pwede mong gamitin yung asset ng cash. Alright? Dun, ay ng cash, sorry. Ng debit card or ng savings nyo kung meron kayo ng asawa mo. However, hindi dapat lang 1,000. Dapat times 3. So, 1,000 times 3. So, times 3 dapat merong at least 3,000 ang laman ng card doon, ang card dun sa savings nyo. So, hindi porket na 1,000 yung kulang, dapat 1,000 lang din yung ilalagay. Hindi. Dapat kailangan times 3 lagi kung magkano ang kulang. So, we will talk about that later on kapag na-check na natin yung lahat ng forms. So, isa-isa i-guide ko kayo kung paano, kasi nga baka same kayo ng situation ko, ginamit namin yung joint account savings namin. Tapos ayun na nga, na proof na magko-cover doon sa poverty guidelines. Tapos ayun na nga, nilagay namin yung 2020 form for W2 if included, again for clarity. So kasi nga dapat 2020, kung 2024 kasi yung gagamitin, hindi kami below poverty guidelines. Pero kung since 2023 yung ginamit namin, naging below poverty guidelines kami. And that's way back 2 years ago. So nilagay ko April 2025 yung bank statement namin, tapos confirmation from Wells Fargo, yung joint names, tapos yung 11-month account summary. Then last but not the least is Exhibit F, yung petitioner's US passport or proof of status. So ayun yung laman ng affidavit of support. So medyo maraming letter. So like what I mentioned earlier, 1, 2, 3, 4, 4 na letter yung nandoon. So ang goal ko talaga dito, kasi medyo itong I-864 dito lang ako kinakabahan. The rest, actually, confident ako sa mga forms tsaka sa evidence. It's just only this one dahil nga wala kaming 2024. But thankfully, yung IRS na nag-proof na meron kaming nagpasa kami ng tax returns ng on time.
Yun nga lang, however, yung processing time, pero sana hindi yung hindi ang USCIS maghanap or parang intayin yung ang 2024 tax return namin, kasi baka mas matagal yung processing ng green card, kasi nga hindi ko alam kung gaano katagal tong ibibigay ng IRS tong ano namin, tax return. Anyway, gaano kakapal yung I-864 affidavits of support kung bakit hindi ko siya pinagsama doon sa I-485, kasi ganito siya kakapal, diba? Para na siyang book. Ito, yan lahat yung evidence. Tapos syempre, like what I said, may sticky tabs lahat yan. Tadaan! So ang doon sa sticky tabs, nilagay ko na lang din pati yung mga attachment. Naglagay din ako ng yung mga bulletproof. For example, dito sa Exhibit B, may mga bulletproof. Bakit lang sasabing bulletproof? Bullet point dito. So, naglagay din ako niya ng sticky tabs. Explanation. Mas mabilis makita or maano ng officers na okay. So, hindi ganun kaganda yung sulat ko. So, sana hindi sila mabanas or pero ayun na nga, as much as possible. Ayan ang aking 864. So, let's see. Ganito yung aking color divider. Tanan. So, as you can see, ito yung sa I-485. Tapos, andito yung sa I-864. Pinaghiwalay ko sila para hindi, kasi nga medyo maraming overwhelming tong evidence or marami akong supporting evidence dito sa affidavit of support. Tapos ayun, the next na video is we will talk about my I-765 employment authorization, and at the same time yung I-131. So, baka may same case kayo dahil dito sa I-131. We'll talk about that next video. Bye! Thank you for watching!